Oh, speaking of Davao, mga kababayan, ito, speaking of Davao, ang sabi nila, sa buong mundo, tatlo lang ang may 911. Amerika, Canada, at Davao. Di ba, mga kababayan, totoo ba? Sa buong mundo, tatlo lang ang merong 911 emergency assistant na tinatawag nilang 911. Amerika, Canada, at Davao City. Pero mga kababayan, ngayon po sa balita, lumabas po, ano po yung lumabas sa balita, Ken? Ito po ang lumabas sa balita ngayon, mga kababayan. Ang lumabas po sa balita ay ang Canada. Naku, ano naman yung Canada? Ito po mga kababayan, mula sa Pilipinas Today. Ayan, post. Ang Canada naglabas ng travel alert sa kanilang netizen. Sa madaling salita mga kababayan, mga Canadian national or Canadian citizen, naglabas po ng travel alert ang Canada para sa inyo. Yung mga Canadian citizen, mga Canadians, naglabas po ng travel alert ang Canada para sa kanilang mga citizen, sa Pilipinas. Pinanatili ng gobyerno ng Canada ang warning nito para sa kanilang netizen na mag-ingat sa pagbisita sa Pilipinas. Naku po, mga kababayan, bakit nga ba pinag-iingat ng Canada ang kanilang citizen pag bumisita sa Pilipinas? Ito po, basahin ko lang ha, mga kababayan. Basahin po natin. Ito, medyo mahaba-haba po yan ha. Nakalagay dito. Sa kanilang update travel advisory, pinanatili ng Canada na ang babala nito para sa mga babiyahe o biyahero sa Pilipinas na mag-ingat dahil sa krimen, terorismo at kidnapping cases sa bansang Pilipinas. Nag-issue ang Canadian government ng Avoid All Travel warning sa mga lugar sa Western Mindanao. Kabilang na dyan ang Davao. Hala! Naku, Davao Akala ko ba ang Davao ay malinis, pinakamalinis sa buong mundo? Bakit nakalagay dito? Avoid all travel, warning sa mga lugar sa Western Mindanao. Kabilang na ang Davao, Basilan, Cotabato, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Maguindanao, Misamis Occidental, Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, at ilan pang lugar sa Zamboanga Peninsula. Ayon sa advisory, ang naturang mga lugar ay mayroong serious threat of terrorism, kidnapping, high levels of crime, and violent clashes between the security forces and rebel groups. Naku po, mga kababayan. So, ibig sabihin, ang intelligence ng Canada ay nakasagap, pinapaiwas ang mga Canadian citizen or ang mga turistang Canadian sa Pilipinas na huwag pumunta or avoid all travel sa Western Mindanao. Una dyan ang Davao, Basilan, Cotabato, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Maguindanao, Misamis Occidental, Sarangani, Cotabato, Sultan Kudarat, at ilan pang lugar sa Zamboanga Peninsula. Ayon sa advisory, ang naturang mga lugar ay mayroong serious threat of terrorism, kidnapping, high levels of crime, violent clashes between the security force and rebel groups. Samantalang nasa avoid non-essential travel category naman ang bahagi ng Central at Eastern Mindanao, kabilang ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Bukidnon, Davao City, Misamis Oriental, at ilan pang parte ng Surigao del Norte at Surigao del Sur. Avoid non-essential travel. Naku po, mga kababayan. Ay baliktad, Davao lang pala, hindi siya Davao City. Ang Davao City is part ng Canadian Avoid All Travel. Ito namang Avoid Non-Essential Travel ay ang Davao Region. Naku po, mga kababayan. Batay sa advisory na naturang mga lugar ay may risk ng kidnapping at criminal activities. Naku po, tignan mo, ibang bansa na ang nag-alerto. Marital tayo, taga Davao. Di ba? Kita ninyo? Akala ko ba ang Davao malinis? Akala ko ba ang Davao
Magaling. Akala ko ba ang Davao ay Davao all, sana all. Pero, bakit ganun? Buset na Duterte na damay aming lugar. Kasi, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, hindi, ito travel alert po yan ng Canada. Ayan, naglabas po ng travel alert ang Canada. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, kaya po nagaganyan po ang Canada. Syempre, alam niyo naman pag mga Canadian citizen, syempre, concerned din po yung Canada. So, sa madaling salita mga kababayan, nangyari kasi, nag-umpisa kasi yan noong merong dalawang dayuhan na bumisita sa Pilipinas noong November 1 hanggang November 28 and then lumipad ng Australia at doon ay nag-mass shooting or shoot yung parang nirakrakan niya yung mga naliligo doon sa Bondi Beach, Bondi or Bondi Beach sa Australia. Naku mga kababayan, Diyos ko, tignan ninyo, pinag-iingat na. Oo, pero wala akong narinig na Ilocos Wala akong narinig na pinag-iingat ang mga turisto sa Ilocos. Tungkol yan sa shooting sa Australia. Kaya nga Ma'am Ginger T, diba, Kent, dito din alert mga pulis at mga sundalo. Sabi ni Ma'am Virginia Guerrero. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, na sa totoo lang, nakalagay po sila dito, nag-alert po ang Canada. Avoid all travels, warning sa mga lugar sa Western Mindanao, kabilang ang Basilan, Davao, Cotabato, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Maguindanao, Misamis Occidental, Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, at ilan pang lugar sa Zamboanga Peninsula. Pag sinabi natin Zamboanga Peninsula, nandyan ang Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga at Ipil. Ayan, lahat na po yan. Pag sinabi natin Zamboanga Peninsula, ano po yan? From Dapitan City to Zamboanga City. Kasi naka-ano yan Nike. Naka-check badge yung naka-check. Hugis check ang Zamboanga Peninsula. Ayun, ayon sa advisory, ang naturang mga lugar ay mayroong serious threat of tourism, kidnapping, high levels of crime, and violent clashes between the security force and rebel groups. Nako po, wag na tayong magpakubid pa. Ang ganda kaya ng Davao, walang baha, walang krimen. Nako, Ma'am Escobar Ruena, sinabi mo lang yan. Wala naman talagang baha doon. Sabi nga ni Pulong, ang Davao, hindi yan katulad sa Maynila na bawat distrito may swimming pool. Kasi dito sa Davao, lahat ng distrito dagat. Diba? Adrina Malok, ay nako, hanggang ngayon sim spot pa ring terrorist area sa southbound. Kaya nga, Ma'am Audrina Malok, lahat talaga yan. Pag sinabi natin dyan, Cotabato, Sarangani, diba? Sultan Kudarat, Maguindanao, lagi na lang yung napapasok. Kaya minsan kahit nga mga Pilipino lang, taga Maynila, iwasan din po ninyong pumunta sa mga ganyang lugar, lalong-lalo na't wala kayong mga kaibigan or mga kasama. Walang problema kung pumunta kayo sa mga lugar na yan. Kung ang mga kasama ninyo ay mga kaibigan ninyo, kamag-anak ninyo, or 'di ba, mga kaklase ninyo, kasi sweto na sila sa mga lugar na yan. Pagdating sa dito sa parting Mindanao, sa Northern Mindanao. Ang problema lang kasi yan kung dayuhan ka, tas pupunta ka sa lugar na yan, tas 'di ba, naalala nyo yung kababayan ko nakapangasawa ng vlogger na Amerikano? Kinuha siya dun sa bahay nila, dinala siya sa laot, tapos dun siya binaril. Yung vlogger na sikat sa Amerika, nakapangasawa ng Pinay, taga sa amin. Dinala siya sa dagat. Di ko alam anong pangalan ng vlogger na yun, na may tindahan sila, nakapangasawa siya ng Pinay. Tapos kinuha siya doon sa bahay ng Pinay. Oo, napanood ko yung taga sa inyo pala yun. Oo, Ma'am Adrina Malok. Oo, kasi yung mama ko taga dyan. Doon sa lugar ng babae, taga doon mismo talaga kami. Malapit kami sa dagat Kaya nga sabi ko sa inyo, dati kapag dumating yung mga bangka naghihila ng lubid, may kasamang lambat yan, tumutulong ako maghila. O si Elliot, oo, Ma'am Silva Glory, si Elliot. Totoo yun. Si Elliot, yung vlogger na sikat. Anong ginawa? Hinusted siya, tapos walang parang kidnap for ransom, walang tawag doon, walang nag-ransom kasi
Hindi naman din alam nung asawa niya at saan naman kukuha ng pera yung asawa niya. Itindahan lang naman yung kinikita sa pagbablog. Dinala sa laot, tapos pinatay, tapos tinapon. 'Di ba? From Rhode Island, yung foreigner. 'Di ba, Ma'am Silpa Glory? Ganda ng balat mo, di halata. Ganda ng balat mo, ano daw? Daming kaibigan ko sa Zamboanga, Sibugay, mga Santilan, sabi ni Sir Henry Nunez. Nako, marami ako. Zamboanga, Sibugay, Santilan? Edi, Sir Henry Nunez, may kakilala ka din dyan na bakla na Santilan. Kaibigan ko yun. Naging kasama ko sa salon dati kay Boss Mike Cervera. Marami akong kaibigan dyan, mga taga Zamboanga, Sibugay, taga Ipil, taga Shukun. Marami akong mga taga Zamboanga, Peninsula, mga taga Davao, Basilan, di ba? Balat kutis, balat kutis yun, Ken. Sabi ni Ma'am Raida Channel. Oo, bakla nga. Santilan, Sir Henry Nunez. Kilala ko yun. Kung may Santilan ka dyan, ano siya, mahaba ang buhok. Pangalan nung bakla na yun. Marami yan sila. Taga Zamboanga, Sibugay. Star Barrett, seryoso. Kent, nag-iisip na ako kung for good dyan sa atin kapag ganyan naman ang mga uupong mga leaders. Magstay na lang ako dito sa Italy. Actually nga, mga kababayan, kung kayo po'y mga abroad ngayon, kung malakas pa naman ang inyong mga pangangatawan, kung kaya nyo pa namang magtrabaho, kaya nyo pa namang maghanap buhay dyan at hindi pa naman kayo sumasakit yung mga kasukasuhan ninyo, 'di ba? Diyan na lang kayo. 'Di ba? Tsaka na lang kayo umuwi dito pag mag-ano na yung alam niyo yung pamangkin kaibigan ko si Robin Santilan. Sabi ni Sir Henry Nunez. Si Karen 'yon, sir. Baka pamangkin yan ni Robin. Karen kasi pangalan nun, yung bakla, yung transgender. So ngayon mga kababayan, sa mga abroad po na kaya nyo pa namang magtrabaho dyan at kaya nyo pa namang sumahod, yung hindi pa naman kayo talagang nanghihina, yung kapag kailangan nyo na ng fresh air, kailangan nyo na mag-alaga ng baka, baka, baboy, kambing, kabayo, manok, aso, kung ano-ano, pwede Jurassic, pwede anaconda o buhaya. Ang gusto nyong alagaan, umuwi kayo ng Pilipinas. Pero kung kaya nyo pa naman, dyan muna kayo. Ayan, Kent, meron kang kakilala, Helen Gracia Humin, ay wala po. Salon, Mike Cervera, kaya pala makinis kutis nyo. Hindi ako makinis, mga kababayan, filter lang yan. Pero maputi lang talaga ako. May balak pa naman akong pumunta sa resort ni Brenda Midge. Nagdadalawang isip tuloy ako. Kablasan Noon TV. Actually, ako hindi ko naman sinabing nakakatakot dyan kasi actually yung resort ni Brenda, Bukidnon yun. Pero sa parting Bukidnon, pumunta ka doon kung marami kang kakilala, maganda doon. Actually, ang kinakatakutan ko lang namang lugar is part ng Maguindanao. Papunta ng Zamboanga at Maguindanao. Huwag kayong dumaan dito sa bandang Pag pumunta kayo ng Bukidnon, much better siguro Iligan to, Usamis kayo, tapos Iligan, Cagayan de Oro to Bukidnon, Bukidnon. Huwag kayong dumaan dito sa papuntang Cotabato, Lanao. Yan ang mahirap eh. Ako, actually, inikot ko ang Lanao pero hindi naman. Siguro, at kasi Mindanao naman tayo, sanay naman tayo sa mga ganyan eh. 'Di ba? Naikot ko buong Lanao, Cagayan de Oro, Osamis, Iligan, Oroqueta, Plaridel, Mapang, Sapangdalaga, 'di ba? Papuntang Dapitan, Dipolog, papuntang Ipil, papuntang Pagadian. Naikot ko na lahat 'yan eh. Wala naman. Huwag ka lang pumunta nung alam niyo yung nag-deliver ng kambing, yung galing Batangas. Huwag kayong pumunta sa mga ganung lugar. Kasi mahirap. Iba talaga yung lugar na yung Maguindanao. Huwag kayong pumunta dyan. Yung Basilan, nako, huwag talaga kayong pumunta dyan. Bandang Basilan, Maguindanao. Mahirap na yung mga lugar na yan eh. Critical area na kasi yan dyan. Yung Mama Sapano, Hulo, Sulo,
Mahirap na yan. Maliban na lang kung may makakilala kayo dyan, sige, gora. Kasi mga tao dyan, sweeto na eh. Pero kung hindi ka naman turista ka lang, huwag ka na magbalak. Kent, meron akong kilala sa Davao. Kinatok siya ng tukhang group. Sinabihan na lipat ka sa ibang lugar. Huwag ka na magpakita sa Davao. Bakit kaya? Malay natin kasali siya sa tukhang. Mas mabuti sa abroad magstay at mag-retire. Fresh air at pagkain kaysa umuwi sa Pilipinas. Lahat maruming tubig, pagkain sa probinsya. Sa amin naman, hindi naman marumi ang tubig. Pero maganda sa probinsya kasi kung for good ka na talaga. Oo, pero marami pa ring lugar talaga sa ating bansa na maraming ganyan mga turista. Kasi bakit? Ito kasi ang pinaka masakit sa ating bansa mga kababayan na bibigyan ka lang ng isang bundle, bibigyan ka lang 1,000,000, nakakalusot na yung mga kontrabando. Yan ang masakit kasi sa atin, lalong-lalo na sa Bureau of Customs at sa Immigration. Mahiya naman kayo. Alam nyo, yan ang yan ang nagpapahirap sa ating bansa. Yung Immigration, Bureau of Customs, BIR. Kasi dyan nag-umpisa ang mga katiwalian Lalong-lalo na yung Bureau of Fire, BFP, ano ba yan? Bureau of Fire. Yan, malala ang korupsyon dyan sa Bureau of Fire. Naku, mga kababayan, matindi ang korupsyon yan.